person. Hey, good morning. So, Mr. Kamaya, can you lead the prayer? Mr. Kamaya? No, Mr. Denver Kamaya? Hello? Mr. Navarro? Mr. Navarro? Miss Jinko? Hello? Ma'am, Can you lead the prayer? Apa. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, please give me a good mind that I may do all my works well, in such a way that I will make you happy. Help me to understand and remember all the things that I must learn. Help me to enjoy and be happy with the subject, which I find so hard. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Miss Faith. So, topic natin for today ay value of philosophy. And then, yung essentialism and existentialism yung topic natin today. So, value of philosophy. Philosophy, according to Bertrand Russell, primarily aims at knowledge. So, the knowledge it aims at is the kind of knowledge that gives unity and system to the body of the science, and the kind that result from a critical examination of the grounds of a person's conviction, prejudice, and belief. So, sabi dito, uh, susunod muna. Hence, you can say that philosophy has value in terms of what it contributes to the quality of knowledge acquired by people and how such knowledge enhance the mind ability to reason. So, dito sa part ng first paragraph, ang ibig niyang sabihin is, yung tinitignan nila, kaya sabi, critical examination of the grounds of a person conviction. Gaano ba ikaw katatag sa mga paniniwala mo? 'Di ba may mga tao na maprinsipyo talaga, yung tipong kahit anong sabihin mo sa kanya, basta yung paniniwala niya hindi natitibag. For example, sasabihin mo, alam mo ba may ganito pang part 'yan. Or kaya sa math na lang, sige, example math. 'Di ba sa math may long method and short method. Pero dahil yung kaklase nyo, mas alam niya yung isang method and yun ang itinuro sa kanya mula bata siya or mula nung umpisa pa ng klase is yun ang ano niya, yun ang nakasanayan niyang gawin. So sinasabi niya na ito yung alam ko, ito yung mas madali para sa akin. And then ikaw, yung short method mo, yun yung sa'yo. Yun ang paniniwala mo na eto mas madali ito kaysa doon. Dahil kasi 'di ba, depende kasi sa tao 'yan. Kaya nga sabi dito, result from the critical examination. So, tinitignan 'yan kung gaano ba katatag yung tao, kung gaano ba yung mga paniniwala niya. Ganyan kasi rin ng philosophy. So, tinitignan din ng philosophy kung hanggang saan ba yung ano ng tao. Kaya nga sabi niya dito, you can say that philosophy has value in terms of what it contributes to the quality of knowledge acquired by people and how such knowledge enhance the mind ability to reason. So, yung mga knowledge na nakukuha natin sa mga tao, ano yung knowledge na nakukuha mo sa mga tao tulad ng pagbibigay ng advice nila sa'yo? For example, sabi nila, alam mo ba itong pagkain na 'to nakakatulong sa ganyan. Meron siyang vitamin na ganyan. So yung knowledge na yun na-acquire mo kasi karagdagan information yun, 'di ba? So ikaw ita-try mo, magiging experience mo na rin siya. Then 'pag sa susunod na may mga ganong case din na ibang tao, pwede mo yung i-share sa kanya. Kaya nga sabi,
how such knowledge enhance the mind ability to reason. So, yung mga advices din ng mga kaibigan natin, yung family natin, and then teachers. So, nagkakaroon tayo ng karagdagan na kaalaman base din sa experience din nila sa mga tinuturo nila sa atin. Then, philosophers will claim that philosophical inquiry has not positively achieved answer to the question it raised. Today, if definitive answers are found, they no longer belong to the discipline of philosophy. Rather, the achieved certainty amount to a creation of a new science. Does this mean then engaging in philosophy is futile? So, dito naman sa pangalawang paragraph, ang ibig niyang sabihin is ganito, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo nung una pang last topic natin na yung philosophy ay maraming question. May mga question na walang answer. So, sabi niya dito sa binasa ko ngayon, sabi niya na yung philosophy daw, pag nagkaroon na siya ng answer, so ibig sabihin ba nun, hindi na ba siya talaga kabilang doon sa philosophy? Kasi may answer na siya, di ba? Tulad nung, di ba, dati kay Thales, inahanap niya, paano ba nagsimula ang mundo? Ngayon, meron na tayong mga ibang discovery about the world, di ba? So, makikita mo doon na parang wala nang kasagutan, may kasagutan na siya. So, hanggang dun na lang ba? Of course, hindi, 'di ba? Kasi ang universe ay malawak. Hindi natin alam kung ano pa yung meron doon. That's why, 'di ba, patuloy pa rin lang pinag-aaralan 'yon. So, 'yun ang ibig sabihin nito kasi sabi dito, they no longer belong to the discipline of philosophy. Rather, the achieved certainty amount to a creation of new science. So, pag nakakuha ka ng answer, may bago na naman. 'Di ba? Ganun naman talaga, 'di ba? Kahit na may kasagutan ka na, minsan yung isang part ng isang question is meron pang hindi pa nasasagot. Parang sa buhay, excuse me, parang sa buhay natin, may mga bagay na dati, tinatanong natin sa sarili natin, "'Pag ba umabot ako ng gano'ng edad, may experience ko rin ba 'yun?" Then umabot ka na sa gano'ng edad. Then, kunwari, for example, na-experience mo na 'yun, ano pa yung iba? Ano pa yung susunod? So kasi ang tao, 'di ba, sabi nga ng mga matatanda, "We learn every day." Life is about learning every day talaga. So, kahit na matanda ka na, may mga bago ka pang natututunan. Hindi lang tumitigil doon yung mga natututunan mo. Palaging may bago. Then, susunod na paragraph, example dito. So, sabi dito, you always accept as true that you are characterized as a person having the rationality and the physical characteristic capable of interacting with others and with the world. You may not you may want to contemplate and reflect how it is possible that you can do so. So minsan, as a person, 'di ba, we have nag-iisip tayo and may physical characteristic tayo. And tapos tapos sabi dito kasi, you may want to contemplate and reflect how it's possible that you can do so. So, minsan, di ba, may ginagawa tayong bagay na di natin sadya na kaya pala natin gawin yung mga bagay na yon. For example, marunong ka palang kumanta. Marunong ka palang sumayaw. Marunong ka palang mag-drawing. Marunong ka palang gumawa ng tula. So, minsan, iniisip natin, paano ba natin na-enhance yung ganong skills? Nag-practice ka ba? Or inborn na sa'yo? May mga tao kasing ganun eh. Yung bata pa lang sila, nakikitaan mo na sila ng may talent sila sa pagkanta, sa pagsayaw, or kaya musical talented pala sila. So, minsan, iniisip natin, paano ba natututo yung tao na ganoon? Ikaw rin, paano mo na-enhance yung ganong skills mo? Through ano ba? Kaya ang sabi niya dito, you may want to contemplate and reflect. So, iniisip mo, ano nga ba? That's why yung mga tao, yung mga scientists, yung mga nasa matataas na position, na iniisip nila, paano ba nagsimula yung ganito?
paano ba nagawa yung ganito? 'Di ba minsan nanonood ako ng mga channel, yung mga history channel. So, nakikita mo doon at nalalaman mo na paano ba yung pyramid, bakit sobrang perfect ng size ng pyramid, bakit sobrang perfect ng pagkakagawa niya. Kahit na in-scan na nila yon sa computer, kumuha sila ng isang brick do'n, eh. Kahit in-scan na nila yon sobrang perfect pa rin niya. Bakit ganoon? Possible pala yung gano'n, 'di ba? Na perfect siya. Pero bakit ngayong sa present time natin kahit gaano pa karami ng technology, hindi natin ma-perfect na gano'n, na katulad ng paggawa nila? So, yung mga gano'ng question. Then, asking this question, sabi niya, even if answers are not readily available, will create the opening of different ideas that are not available to you when you are not in the habit of asking question at all. Minsan, bago ka matulog, 'di ba? Nag-iisip ka, ano ba yung mga bagay na gusto ko pang gawin, yung dapat kong gawin. So, marami kang ideas. Kaya minsan 'pag ganoon, 'pag active ka 'pag gabi, kailangan nagsusulat ka talaga para 'pag yung mga naiisip mong question, hindi mo makalimutan kinabukasan. So, minsan may mga ibang taong gano'n, eh, creative sila 'pag gabi. Minsan 'pag umaga hindi sila creative. Kaya 'pag nagdo-drawing sila, yung iba 'pag nagdo-drawing or nagsusulat, minsan gabi sila nagsusulat or kaya nagdo-drawing. And then, moreover, you are also increasing your awareness by including in your words subject that you normally do not concern yourself with, but may be a source of new knowledge about you, about others, and about the world. So, dahil nga marami ka ng questions sa sarili mo and about the world, nagiging conscious ka na. Nagiging curious ka rin na, ano kaya yung, ah, paano kaya nabubuhay yun sa kabilang mundo? O sa kabilang, kabilang lugar. Sa ibang bansa, ayan, paano ba sila? Yung kultura nila, yung language nila. Di ba minsan, ako personally, minsan iniisip ko, paano if di na, tapos na yung pandemic, then pumunta ako ng ibang lugar. Paano ba yung kultura nila? So, bago ka pumunta kasi sa lugar nila, 'di ba, inaalam mo yung culture nila, tradition, language, yung mga do's and don'ts nila. Because just like us, here in the Philippines, we have our own law, 'di ba? May batas din tayo, may kultura din tayo, may tradition din tayong sinusunod. So, kaya din nila. Karagdagan knowledge din 'yon sa'yo kasi nalalaman mo din, hindi lang yung sa ibang bansa, pati yung sa'yo. Sa Pilipinas din ba kaya may ganito din ba? Minsan napapaisip kang gano'n 'pag may nalalaman kang information. Then, parang bata 'di ba, 'pag ang bata 'pag binigyan mo siya ng information, magko-question siya ng follow-up 'di ba, magtatanong siya, "Bakit gano'n? Paano nangyari 'yun? Paano siya nabuo? Bakit ganito siya? Bakit ganyan yung kulay niya?" 'Di ba? Then, eto, in-explain ko na 'to, itong last paragraph nitong Value of Philosophy, yung kay Socrates. As Socrates once claimed, the unexamined life is not worth living. Philosophical inquiry is the venue for pursuing an examined life by reflecting upon issues and problems in life, which are philosophical in nature. This way, you will gain a deeper and broader perspective about how you live, what you live for, and why you live. Not because of the definite answer, but through the process of reflecting and contemplation and inquiry. So, yung ibig sabihin kasi ng ni Socrates dito, in-explain ko na to, 'di ba? Pero uulitin ko lang siya. Sabi kasi dito, may kadagdagan siyang information eh. Upon issues and problem in life. So, yung sa akin kasi, 'di ba, if you still remember, sabi ko na yung ibang tao is yung paniniwala nila is you live only once, ayan. Kaya minsan nangyayari, yung mga bagay na opportunity lumapit sa kanya, binibigay sa kanya, minsan hindi niya napapansin yon. Kasi iniisip niya, makukuha ko pa to sa future, makukuha ko pa to. May experience ko din to kinabukasan or sa future. Pero without knowing that opportunity is minsan lang dumadaan sa buhay natin. Hindi siya dadaan ulit sa'yo. Kaya 'pag sabi nga ng mga matatanda, 'pag dumating na sa'yo dapat i-grab mo na. Don't let it go kung alam mo na na opportunity 'yon at alam mong makakabuti para sa'yo.
Then, dito naman, sabi dito, issues and problem in life. So, ibig sabihin yan is yung mga problema mo, dapat wag mong pagsiwalang bahala. Pag hindi mo naayos ngayon, in the future, babalik yan sa'yo kasi hindi mo siya naayos. Kaya dapat, in the present time, if someone hurts you or what, then, I know hindi madaling magpatawad. Pero if, 'di ba? Kasi mahirap kasing mabuhay na meron kang ano, yung hagam-agam sa puso mo, ganyan. So, let it go, alam mo 'yun? And, pagdasal na lang natin sila. So, and then, ikaw, at least ikaw is ginagawa mo yung best mo, ginagawa mo yung mabuti para sa'yo. So, alam ko yung subject natin is philosophy kasi. So, more on ganito talaga siya. So, and if sabi nga nila dito, the unexamined life is not worth living. So, yung mga problema mo sa buhay is, alam mo yun, ayusin mo na ngayon, ngayong bata ka pa, para pag dumating ka talaga sa future mo, wala kang regrets. Yan ang lagi kong sinasabi din sa mga estudyante ko. At ngayon ngayon estudyante ko din kayo ngayon. So, alam mo 'yun kasi masarap kasing mabuhay na wala kang kinikimkim na galit, wala kang inaano na sa puso mo, ganyan, alam mo 'yun. Yung peaceful yung life mo, yung peaceful lahat. So, pero of course, hindi naman madali 'yun. So, nasa inyo pa rin 'yan. Dahan-dahan lang na i-let go yung mga ibang problem na sa palagay mo na hindi na nakakatulong sa'yo, na toxic na masyado. Everybody deserve to be happy. So whatever problem that comes to you, fix it agad. Huwag niyong hayaan na parang magstay sa'yo. Kasi the more na mag-i-stay sa'yo yun, the more na talagang malulungkot ka at talagang masasaktan ka. You're just prolonging your agony, sabi nga nila. Na gusto mo yun hanggang nabubuhay ka, nandun pa rin yun. Of course, 'di ba, ayaw niyo rin, 'di ba? Personally ako, ayoko ng gano'n. That's why sabi ko sa sarili ko 'pag umabot ako ng 20 plus ko or kaya even na tumanda pa ako ng ugod-ugod na, ayoko ng magkaroon ng problem with other people. That's why yung mga taong, bago ako mag-asawa actually personally, kinausap ko sila. Then I talk to them and then I forgive them and et cetera. So ngayon I'm okay. Wala na yung alam mo yun, wala na yung feeling na malungkot ako 'pag iniisip ko. Ayoko kasi magkaroon ng regrets na hindi ko naayos yung mga ibang problem sa buhay ko. So I want kayo din na maramdaman niyo din yung peace in life. Then susunod, nasaan na ba yung susunod natin? Eto, methods of philosophizing. So sabi dito, andali, iyanin ko lang, ilakihan ko kasi para mabasa ninyo yung nakasulat dito. Ayan. Method of philosophizing. The above Native American Indian proverb, most particularly from the Cheyenne tribe, has a very strong bearing for the student who will study this chapter. So, ayan. It is called for every student to go beyond just being one, but to walk to moon in moccasin. It requires student not just to read and talk about philosophizing. He must endeavor to experience it, and that is the outcome. So, itong daw method of philosophizing, kasi module to. So, yung mga estudyante daw is, mas maintindihan daw nila. Ito. So, ganito siya. Ito kasi yung quotes galing sa Cheyenne tribe. Sabi kasi dito, it requires student. So, kayo, not just to read and talk about philosophizing. He must endeavor to experience it. So, hindi mo lang basta-basta babasahin tong philosophizing or pinag-aaralan. Dapat na-experience nyo rin. Kaya nga, nagbibigay ako palagi ng example sa inyo na yung mga bagay na alam kong makaka-relate kayo. Kasi ganun ang philosophy eh. Hindi mo maiintindihan, sabi nga, 'di ba? Hindi mo maiintindihan yung isang bagay if hindi mo siya na-experience. So ito yung ano ng Cheyenne tribe, yung proverb niya, proverb.
Do not judge your neighbor until you walk 2 moon in his moccasins. So, ibig sabihin yan is, huwag kang agad-agad mag-judge sa tao. Baka mamaya yung taong na yon, kaya pala nagawa niya. For example, nagnakaw siya. Di ba yung ibang tao, ang automatic na reaction niya is masama siya kasi nagnakaw siya. But in reality, kaya nagnakaw siya kasi gusto niya may makain yung pamilya niya. Pero alam pa rin naman natin na mali pa rin ang ginawa niya kasi masama ang magnakaw. Pero yung reason kaya nagawa niya yung ganung bagay is dahil nga mahirap sila at gusto niyang magkaroon ng pagkain yung mga pamilya niya, mabigyan niya ng pagkain. So, kaya sabi dito, do not judge your neighbor. So, you never know what's going through with that person, di ba? So, nakita mo yung taong yun, ganun siya. Bakit kaya ganun yung itsura niya? Baka mamaya may reason, di ba? So, huwag tayong masyadong mag-judge. Hindi porke nakikita mo yung kaklase mo, yung family mo, masaya, ngumingiti, masaya nga talaga siya. Minsan, hindi mo alam na malungkot pala talaga sila. There are some people kasi na ganoon. Na yung pinapakita nila, masaya sila, napakita nila, okay sila, pero in reality, they are not okay. So, that's why, be kind always. So, you'll never know kung ano ang pinagdadaanan nila. Kaya huwag kayong masyadong, alam mo yun, mag-judge and magbiro ng mga bagay na may biro na nakakatawa, may biro na nakakasakit. So, okay lang naman na magpatawa ka or anything. But there are some people kasi na nagpapatawa na nakaka-insulto na. So, ayun. And then, dito sa part na to, dito na tayo. Philosophizing means searching for meaning. In that continuing search, one can start by wearing this t-shirt and mull on question like, why do birds fly? Where is heaven and is there hell? So, ang philosophizing kasi, naghahanap siya ng kasagutan. Naghahanap siya ng meaning. Kaya nga 'di ba, sabi nga, if you still remember the question that I asked, na does God exist? What is your purpose in life? Sabi niya. What is the meaning of life? Philosophizing na yung ganung way of question. Pero ang branches of philosophy yun, 'di ba? Is metaphysics. So, sabi dito, beyond that, philosophizing should not merely be a theoretical exercise. It must also guide us to a deeper understanding of oneself. It has to be approached in a broader perspective to philosophize. One has to be open-minded to know something as it is and act upon it, and as it should be relevantly within priorities. So, pag nag-uusap kayo ng kaibigan mo, parang philosophy na rin yun habang nag-uusap kayo. Talking about subject, di ba? If you still remember, yung unang-unang topic natin, talking about subject. So, sa philosophizing, sabi dito, dapat open-minded ka. Hindi front row to hindi ano to Open-minded, ibig sabihin is, you're willing to talk everything. You're willing to talk about under the sun, sabi nga nila. So, pwedeng yung pag-uusapan nyo is about religion, politics, anime, or movies, or basta anything. Even paano ba nabuo ang mundo, ganyan. So yun ang ibig sabihin ng philosophizing. So, kailangan open-minded ka to talk about everything, di ba? So, parang kayo rin ng mga kaibigan mo, di ba? You're talking about everything naman. Kahit ano na pag-uusapan nyo. Pwedeng seryoso yan, pwedeng hindi, pwedeng mga bagay na tungkol sa studies, ayan. Me, personally, my friend, yung best friend ko, magkaiba kami ng religion. Pero kahit na gano'n, pinag-uusapan pa rin namin paminsan-minsan yung religion namin. Pero without fighting or anything, without debate. Di kami ganoon na open kami na ganito yung practice namin. Ganito yung pagpe-pray namin, ganito yung pagsisimba namin, ganyan. Pero alam mo yun,
respect lang sa mga tao talaga. You should be open-minded kasi magkakaiba tayo ng paniniwala. That's why magkaibigan pa rin kami ngayon. So, never kami nag-away about sa differences namin. We're very different actually. Sobrang magkaiba kami. Pero kahit na ganoon, we're still friends, di ba? Best friend ko nga siya. So, ganun din sa philosophy. So, ang gusto lang yung ma-realize ninyo na lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang question sa buhay nila na ano ba yung gusto nilang gawin, ano ba yung pangarap nila. Hindi lang kayo yung nakaka-experience nun. Kaya nga ang subject natin, di ba? Introduction to Philosophy of the Human Person. So, this will give way to the following. A way to reveal the truth about different stages of life and everything associated with it. So, pinapamulat nila sa inyo yung mga iba pang bagay tungkol sa buhay. Hindi lang to. Dahil, alam nyo, nagsisimula pa lang kayo dahil bata pa kayo. So, may mga bagay pa kayong matututunan in the future. Nire-ready lang nila kayo na ito yung mga bagay na matututunan nyo in the future, ito yung mga bagay na ma-experience nyo in the future. I assume yung mga teachers ninyo, nagkukwento na sila about their college life because they don't want you to feel na hindi kayo ready pag nag-college kayo. Then, to reveal the fulfillment of the purpose of each stage of life. So, don't be discouraged when you feel like na ganito. Minsan may mga bata na nagka-question na ganito na katulad din yung estudyante, minsan may nagtanong sa akin, "Ma'am, paano niyan, ma'am? Di ko pa alam ang gusto kong pasukan. Wala po talaga akong pangarap." Yun ang sabi niya sa akin. I am not even surprised nung sinabi niya yon. Then nagulat siya sa expression ko. Wala akong expression actually. Nagulat siya na di ako nag-react. Di ako nag-ano. Ang sabi ko lang sa kanya is ganito, "It's okay. Is normal." There are people na hindi nila agad na nakakamit yung pangarap nila. Hindi nila agad nakukuha or alam yung dream nila. So, and life is not about race. So, mali nyo, after na mag-grade 12 kayo, doon nyo palang ma-realize na gusto nyo palang mag-doctor, gusto nyo palang mag-engineer, gusto nyo palang maging accountant, gusto nyo palang maging pharmacist, gusto niyo palang maging electronic engineer, ganyan. Or architect, di ba? Oh, you'll never know. So, there are some people na na-realize nila yung pangarap nila after nila mag-graduate ng college. Ako, personally, I really want to be a doctor, but unfortunately, financial problem. And then, nag-iba ako ng course nun. Tapos, I realized nung nagtrabaho na ako, I want to teach. Gusto kong magturo. So, here I am. I'm teaching you, di ba? So, you never know what gonna happen in the future. If ito ba or ito ba. Just be ready. Just be, gawin mo yung best mo ngayong present ka. Ngayon sa present mo. Para yung future self mo, hindi ka magre-regrets. Yun ang ibig sabihin tong to reveal the fulfillment of the purpose of each stage of life. So that habang tinetake mo yung journey mo sa buhay mo, wala kang agam-agam, wala kang regrets na di ko ginawa yung best ko, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. And then to express the way to the realization of these things in a relevant way in order to obtain the best compromise of what we all face in life. Ayun, kakasabi ko lang, di ba? So, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa present mo, makaka-apekto sa future mo. That is true actually, dahil ako personally na-experience ko ngayon. I'm thankful dahil lahat ng mga opportunity na dumaan sa buhay ko is ginrab ko talaga. So, that's why I'm here. So, hindi ko naman maituturo yung mga bagay na tinuturo ko ngayon if hindi ko talaga pinahalagaan lahat ng experience ko sa buhay. Hindi ko iningatan. Pero of course, we have still different path. May different path pa rin kayo. So, nasa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyong gawin.
Ito ba or ito? Dahil hindi ko alam ano yung nangyayari sa buhay ninyo ngayon. So, nasa inyo yan, 'di ba? Paano mo yan haharapin? I'm just giving you an advice na kung whatever happens uh, na na na-experience nyo ngayon, I hope na yung future nyo hindi maapektuhan. So, whatever decision na gagawin mo ngayon. To find an avenue for full and unrestricted expression of philosophical sentiment and stand concerning contemporary issue. So, sa philosophy kasi, kahit yung mga bagay na hindi nyo pinag-uusapan dati, is napag-uusapan mo na siya dito. Nagiging open tayong lahat, whatever na usapan dito. So, nagiging parang open forum siya, ganyan. So, whatever na topic is nagiging open tayo na without prejudice, without na bagay na iniisip nyo na, ay, hindi pwede yun, hindi ganyan yun. Ang philosophy, hindi siya ganoon. Open siya. Kaya ang sabi niya, di ba, you should be open-minded. So, philosophical doctrines na tayo. So, ancient and medieval philosophers, essentialists ang tawag sa kanila. Then, modern and contemporary philosopher, existentialist ang tawag sa kanila. So, ano ang essentialism? It's a philosophical theory asserting that metaphysical essences are real and intuitively accessible. It is a philosophical theory giving priority to the inward nature, true substance, or constitute of something over its existence. So, ibig sabihin dito, pag essentialism ang pinag-uusapan, isinahanap if totoo ba to? Ito na ba talaga yan? Ito na ba talaga yung answer dun sa question ko? Ganyan. Kaya sabi dito, essentialism believes in the real true essence, which is invariable or fixed property that define what an entity is in truest sense. There is ultimate reality, which is permanent, unalterable, eternal. The human nature has more than just a physical body, which is eternal and with an unchanging human nature. So, dito sa essentialism, doon sa ancient kasi, di ba, si Aristotle, ayun, si Aristotle, inisip ko yung pangalan niya. So, si Aristotle, di ba? Si Socrates, si Plato, at si Aristotle. So, di ba more on si Aristotle, hinahanap niya yung proof. Hinahanap niya yung proof na yung tao hindi lang basta-basta katawan siya. May mga ibang bagay pa siya nang nasa loob-looban niya. Hindi lang yun. Pati yung personality niya, di ba? So, a good example of essentialism is when a mother recalls that her first child is naughty, while the second child tends to do naughty things sometimes. It may seem two ways of saying things, but each implies something different. So, ibig sabihin ng example na to, ito yung ibig sabihin ng essentialism, ha? Ito yung example niya. Yung nanay. Sabi nung nanay, doon sa first child niya, doon sa unang anak niya, na malikot siya. Kasi, ibig sabihin niya doon is yung mga bata is natural na malikot talaga sila. Kasi yun ang natural ng bata, 'di ba, na malikot sila. Then ang second child niya, sabi niya, malikot minsan yung pangalawa ko, ganyan-ganyan. So ibig sabihin is behavior na yung pinag-uusapan ng nanay na malikot minsan yung anak niya, behavior siya. Dito sa una, yung facts, yung relevant information nagbibigay siya ng information dun sa kausap niya na yung mga bata, gaya ng first child niya, na malikot is normal lang yon. Pati nga yung pangalawa ko, malikot siya. Minsan. So, ibig sabihin, behavior na yung pinag-uusapan. Parang pag nag-explain ka, di ba? So, ito yung meaning niya. Tapos, explain mo na siya. Parang ganun yung essentialism. Yun ang ibig niyang sabihin. Type of essentialism na tayo. May 5 siyang type. Mereological, ethical, epistemological, sociological, and educational. Una ay mereological essentialism. It is the view that objects have their parts essentially. So, ibig sabihin ng mereological essentialism is, lahat ng tao ay may purpose sa buhay. Lahat tayo is meron tayong
gustong gawin sa buhay, 'di ba? So, ang in-example niya dito is, sabi niya dito, if an object loses or gain a part, it will effectively cease to exist in that it will not be the same object anymore. Parang yung scissor, 'di ba? Pag yung gunting, ayan, scissor or gunting, is pag tinanggalan mo ng isang part, hindi na siya gunting nun, 'di ba? Mawawalan na yung purpose niya. So, pero it doesn't mean, ito yung mga question naman sa mirrological. Pero it doesn't mean na nawalan ka ng part or nakagain ka ng part is hindi na ikaw yon. No. Porke ba nawalan na yung pandinig mo, so hindi ka na magpa-function as a person. Ako kasi, yung right ear ko, bingi siya eh. Hindi siya makarinig. So, ibig bang sabihin nun, hindi na rin na ba ako magpa-function as your teacher? Hindi na rin ba ako magpa-function as a people? So, 'di ba? So, no. So, you have your own purpose in life. It doesn't mean na may nawala or nabawasan or nadagdagan sa'yo is wala ka nang gagawin sa buhay mo. No. 'Di ba? Dapat hindi ganoon. Why naman ganoon, 'di ba? Joke lang. So, yun nga. So, everyone has a purpose in life. Some find it later, some find it now. So, we should learn how to wait because, alam yun, pag naghihintay ka, worth it naman. Worth it yung paghihintay. Huwag tayo masyadong magmadali. Hindi lahat ng bagay minamadali. Pag madali, agad mawawala. So, ayun. Ethical essentialism na tayo. It is the claim that some things are wrong in an essential or absolute sense, breaking a universal, objective, and natural moral law, and not merely an adventitious, socially, or ethically constructed one. Pag ethical essentialism, also known as moral absolutism, pag ethical essentialism na ang pinag-uusapan is tungkol na yan sa law, sa batas. So, kahit na sabihin mo na nagnakaw siya dahil sa pamilya niya, mali pa rin ang ginawa niya. So, kahit anong gawin mo, mali pa rin ang ginawa niya. 'Di ba? The end doesn't justify the mean. So, epistemological essentialism na tayo. It is the view that all entities have intrinsic properties that can be discerned by reason. Sometimes attributed to Aristotle. Yung work ni Aristotle, 'di ba? Naghahanap siya ng proof. Kaya nga sabi, that can be discerned by reason. Proof, naghahanap siya ng evidence na nagme-make sense dun sa mga nangyayari. Bakit ba may iba't ibang color yung mata? May green, tapos may blue, tapos may black, may brown. Bakit? Ano yon? Knowledge yun, di ba? Knowledge yung epistemological, di ba? Ang meaning ng epistemological is, epistemology pala, sorry, comes from the Greek word episteme, which means knowledge, di ba? So, knowledge yung pinag-uusapan dito. So, hinahanap yung evidence, yung proof. Kasi knowledge to ibig sabihin, totoo siya. Information yan Study, research, knowledge, di ba? Sociological essentialism. It is a sociological theory which state that position on gender, sexuality, faith, ethnicity, or other group characteristic are fixed trait, not allowing for variation among individual or over time. Pag pinag-uusapan ay sociological, tandaan nyo, pag ito ang pinag-uusapan dyan under sociological is gender, sexuality, faith, ethnicity, or other group characteristic. So, yan ang pinag-uusapan. Kultura, ayan. Ano ba ang ng isang country na to? Kultura niya. Ano yung tradition niya? Saan siya galing? Kaya ethnicity, nabulol ako. Ethnicity, ayan. So, saan siya galing? Galing ba siya sa Pilipinas? Galing ba siya sa ganito? Ano ba yung face ng shape niya? 'Di ba usually pag pinag-uusapan 'yan, 'di ba, sa Araling Panlipunan na ito yung itsura ng mga Aita, kulot sila, ganito sila. Sociological kasi 'yan So, 'yan, pinag-uusapan 'yan kung ano yung itsura nila, kayumanggi ba sila, pangu ba yung ilong nila. So, bakit ganun yung kulay nila? Bakit ganun, ano yung pamumuhay nila? So, yun yung mga ganong question. So,
wala akong ino-offend 'no, wala akong ino-offend or anything, just an example. So yun yung mga topic kasing pinag-uusapan. 'Pag kasi sociological ang topic, usually sensitive talaga yung mga ibang bagay na pinag-uusapan. There are some people na 'di mo sadya na na-o-offend while you're explaining this. May mga tao na lalo na 'pag gender na ang pinag-uusapan, yung mga iba yung iba is na-offend dahil lang may example ka or what. So, if I offended you in some ways na may example ako, so I'm sorry. So, unahan ko na, sorry. So, yun. So, gender and sexuality actually ngayon 'di ba, ngayon sa Pilipinas, pinag-uusapan 'yan. So, maraming mga ibang tao na iniiwasan din pag-usapan, especially when it comes to political and religion. 'Pag 'yan na yung topic, maraming as in na marami talaga. Ako experience, based sa experience ko kasi 'to, eh. 'Pag ako nagta-topic ako ng tungkol sa religion or politics before nung teenager ako, out of curiosity lang naman, dahil gusto kong matuto, eh, gusto kong malaman, bakit gano'n, bakit ganyan. So 'pag yun na yung topic, minsan yung mga tao umiiwas sila, ayaw nila yung topic. Kaya minsan 'pag gano'n, hindi na ako nagta-topic ng gano'n. I realize na very, rare lang na talagang yung mga tao na open sila, ganyan. Konting-konti lang yung mga taong open 'pag gano'n yung topic. Pero ngayong matanda na ako, ngayong nasa 20 plus na ako, yung mga taong nakakausap ko open na sila sa mga ganyang bagay. So, ibig sabihin nung bata ako, I mean, is yung mga tao noon, hindi sila pa open sa mga ganyang topic. Ngayon open na sila. Kahit na dahil ako kasi 'pag nagtatanong ako, curious ako. Gusto kong malaman na bakit ganito, bakit ganyan, ano ba yung dati, bakit ba nangyari 'to, bakit na-repeat yung history, bakit ganyan. So, yun ang sociological. So, kayo siguro maybe, I don't know dahil di ko pa kayo nakita, eh. So, mag-a-assume lang ako, maybe kayo din may question din kayo na hindi niyo matanong sa iba. So, yun gano'n din sa sociological. So, minsan tungkol sa gender, yung ibang bata 'di ba, na na-realize nila na gay sila nung bata sila, pero wala silang mapag-open up. Or minsan napapansin ng magulang pero hindi nila talaga, parang hinihintay lang nila yung anak nila yung magsabi or kaya yung iba hindi nila tanggap. So, yun yung mga gano'ng question na sociological, yun ang ibig sabihin niyan. Then, educational essentialism, ayan. It's an educational theory that state that children should learn the traditional basic subject and that this should be learned thoroughly and rigorously. So, educational naman, so we have the right na magkaroon ng education, di ba? So, kahit basic man lang, yung magsulat, magbasa, magbilang. Kaya nga baby pa lang tayo, 'di ba? Tinuturuan na tayo ng magulang natin na magbilang, tapos mag ABCD, 'di ba? Alphabet, ayan. Tapos tinuturuan na rin tayo na yung mga senses natin, nasan yung mata mo, nasan yung bibig mo, sabi nila, 'di ba? Pati pangalan mo, 'di ba? Tinuturo sa'yo. Yung pangalan mo ay ganito. Tapos tuturuan ka nilang magsulat sa pangalan mo. Then, marami kasing ang educational kasi, ang focus nito is more on academic siya. Pero marami ding ibig sabihin ng educational. Marami din kasi ang knowledge. Puwedeng linguistic, puwedeng language yung topic ninyo, puwede yun ang education sa'yo, language. Puwede rin about music, puwede rin about art, puwede rin about, anything, lahat. Knowledge yan. Kaya nga importante ang education for you to have edge with everything, 'di ba? Pero it doesn't mean na paano naman yung iba, sasabihin niyan sa akin, 'di ba? Paano naman yung iba, ma'am, hindi man nakapagtapos pero sobrang successful in life. Gaya ng sabi ko, may mga ibang knowledge din based sa skills nila. Dahil may communication skills sila. May skills sila sa paggawa ng ganito, communication skills and etc. They can, kaya nakapag-ano sila sa buhay. Skills din yon. Ang educational is plus din siya for you to have that kind of job. So, yun ang ibig sabihin. Pag kasi ito ang topic, more on academic kasi siya. Pero
kung mag-aano ka ng topic na 'to, yung outside niya is yun ang ibig kong sabihin. If you watch sa FB, may napanood akong sa FB, yung bata na marunong magsalita ng 8 language yata, 8 language. Skills yun, 'di ba? Puwede niya yung gamitin. For example, lalapit lang siya sa isang businessman. Kunwari, mayaman na mayaman yun, marami siyang puwede siyang magkaroon ng trabaho by that. Nakakausapin niya yung mga taong kunwari Chinese, hindi siya marunong mag-Chinese yung businessman, puwede niyang bayaran yung bata na yon na mag-translate para sa kanya, 'di ba? Oh. Skills yun, eh. Iba rin kasi yung may skills ka outside sa academic mo. Iba rin na may skills ka talaga. So, if you have other skills, you can use it and enhance it. Then, lalo na ngayon sa panahon natin, kailangan marami kang alam talaga. Hindi lang sa technology, pati sa mga ibang bagay pa. So, other type of essentialism. So, ito. May tatlong type ang essentialism, which is yung sortal essence, causal essence, and ideal essence. Ito pa yung different type niya. May type kanina 5, di ba? Ngayon may other type pa siya na 3. So, sortal essence. Pag sinabing sortal essence is, excuse me, pag sinabing sortal essence is, ibig niyang sabihin is ganito. Ikaw at yung kaibigan mo, kaya naging magkaibigan kayo kasi meron kayong sinishare ng isang category. For example, mahilig siya sa K-pop. Kaya naging mag-friends kayo. Meron kayong pinag-uusapan, talking about subject. May pinag-uusapan kayo na parehas kayo na gusto. Or kaya, mahilig maglaro yung kaibigan mo, nag-ML siya, nag-CCOD, PUBG, Genshin Impact, Honkai, League of Legends, Dota, ayan, marunong siya ng ganon. So, nakakapag-topic ka sa kanya. So, meron pang iba, yung naglalaro ng PSP or PS5, naglalaro ng God of War. So, yun. O yung iba, yung mga lumang games, nilalaro din nila, yung Kabal. So, ayun. So, yun ang ibig sabihin ng sortal essence, na may isang bagay kayo na parehas kayo ng gusto. Causal essence. Pag sinabi kasing causal, pag ito, na-encounter nyo yung term ng causal, ibig sabihin yan, cause and effect. So, for example is, may samji sa inyo. Ayan, may bagong yung samji. Cause siya. Anong effect niya na pagpapatayo ng samji? Ang nangyari is yung mga nakapaligid sa kanya na business is nalugi sila or kaya nabawas yung sales nila kasi napupunta doon sa samji. Yun ang ibig sabihin ng causal essence. Then, ideal essence. So, yung ideal essence is more on, sabi dito, it has no actual instantiation in the world. So, ibig sabihin yan is, di ba, minsan meron tayong mga ideal na gusto. Gusto ko ganito. Gusto ko ganyan. Pero, kaya sabi niya, it has no actual instantiation in the world. Ibig sabihin, hindi agad-agad mangyayari. Hindi agad-agad ibibigay sa'yo. So, yun ang ibig niyang sabihin. Kasi ito yung example din niya, justice, no? Diba, bago mo makamit ang justice, dadaan ka muna sa maraming bagay. Represent mo yung evidence, kukuha ka ng lawyer mo, and etc. Diba? So, existentialism, ito na, nasa existentialism na tayo. Ito yung mga general characteristic ng existentialism. Nasa modern, modern na to. Ito, dito sa part na to, ito is sa Asian and medieval to. So, nasa modern philosophy na tayo, which is yung essentialism na existent before essence. Reason is unable to deal with the depth of life. The encounter with nothingness. So, una, existent before essence. Ito yung meaning niya, existentialism, gets its name from an insistence that life is only understandable in terms of an individual existence, his particular life experience. So, maiintindihan mo lang daw yung ibang bagay, ikaw mismo, it's na-experience mo yon. For example, nag-share yung kaibigan mo, pero hindi mo yun naiintindihan yung share niya. Bakit hindi mo siya maintindihan?
Kasi ikaw hindi mo pa na-experience. So, kailangan ma-experience mo muna siya bago mo siya maintindihan. Parang yung question na tinanong ko sa inyo before, is there life after death? Di mo siya masasagot kasi hindi mo siya na-experience, di ba? Magkakaroon ka lang na siguro ng parang your own idea or your own imagination na baka ganito, baka ganyan. Pero yung talagang actual talaga na na-experience mo siya, no, di ba? You can answer it. So, reason is unable to deal with the depth of life. There are two parts to this idea. The first, that reason is relatively weak and imperfect. People often do not do the right thing. And second, that there are dark places in life which are non-reason to which reason scarcely penetrates. Meaning we often commit acts which seem to defy reason to make no sense. So, una, sabi dito, ang una niyang part ng idea ng reason is unable to deal with the depth of life. May mga ibang tao na alam naman nila na mali yun, pero ginagawa pa rin nila. Alam mo na ngang mali, bakit ginagawa mo pa rin? Bakit? Bakit nga ba? Bakit mo nga ba ginagawa? Alam mong mali. Alam mong, alam mong mali ang mag-cheat, pero ginagawa mo. Bakit? Bakit mo yung ginagawa? Hindi mo ba pwedeng gawin na mag-aral ka para hindi ka mag-cheat, 'di ba? So, yun. Second naman, sabi dito, there are dark places in life which are non-reason to which reasons scarcely penetrate. So, ibig sabihin ng pangalawa is, ginagawa mo siya kasi wala lang, gusto mo lang siyang gawin. Yun lang ibig niyang sabihin talaga dito second part. May mga iba kasi na ginagawa nila yung bagay na yun kasi gusto lang niyang gawin. Parang mga ibang, actually, itong part na to, more, parang malapit na siya sa psychology part na yung iba, minsan may ginagawa silang bagay na walang reason. Kaya ginagawa lang yun kasi gusto lang niya talagang gawin. Okay, ganito, gagawin ko siya kasi kailangan siyang gawin. Kaso wala siyang reason. Ginawa lang kasi pinapagawa lang sa kanya. Bakit ka naghuhugas ng plato? Kasi sinabi lang nila maghugas ng plato. Bakit nag-aaral ka? Kasi gusto kong mag-aral. Or kaya kasi kailangan mag-aral. Yung mga iba kasi hindi nila nahahanapan ng reason bakit nila ginagawa yon. Bakit mo ba ginagawa yung bagay na yon? Minsan wala silang reason. There are some people like that. So, di ko lahat nila pero may mga ibang tao na gano'n, na yung ginagawa lang nila yung isang bagay kasi ginagawa din ng iba. So, yun yung ibig sabihin nitong part na to. Then, the encounter with nothingness. According to the existentialists, for individual alienated from God, from nature, from other people, and even from themselves, what is left at last but nothingness? This is simply stated how existentialism see humanity on the brink of a catastrophic precipice. Below shows the absolute void, black nothingness, asking ourselves, does existence ultimately have any purpose? Ang meaning nitong the encounter with nothingness, di ba? Ang tao kasi takot sila sa bagay na hindi nila alam. Kaya pag dinala mo siya sa lugar na sobrang dilim, dahil wala siyang nakikita, minsan natatakot siya. Natatakot sila. Natatakot sila na ano ba, bakit wala akong makita, ano ba to, ganyan. So, ibig sabihin, meron ding tao na pag nawala yung bagay na yun sa kanya, feeling niya, nawala na lahat. Nothingness, nawala na lahat. Which is, I find it wrong. For me lang kasi 'di ba, bakit ka nabubuhay sa ibang tao? Ba't di ka mabuhay para sa sarili mo? Sabi nga nila, kasi the more na nabubuhay ka sa ibang tao, mahihirapan ka. O paano kung nawala yung taong na yon? Paano ka? Paano ka tatayo? Kaya magtira ka para sa sarili mo. Huwag kang masyadong magbigay sa iba.
lalo wala kang kasiguraduhan na ibabalik niya din yon sa'yo. Wag mong i-gamble yung bagay na alam mo na masasaktan ka in the end. Oo, kasama sa buhay ang pain, pero not to the point na talagang tipong walang-wala ka na. Sabi nga nila, paano ka magbibigay ng pagmamahal kung ikaw mismo is hindi mo mahal ang sarili mo? How can you give love, 'di ba? If you really don't love yourself too. Anong ibibigay mo sa taong ngayon? So, ayun. So, dahil alam mo yung feeling na walang-wala, so makaka-relate ka rin sa mga taong ganoon. Then tutulungan mo sila na ma-overcome nila yung ganong kind of pain, sa ganon kind of problem, 'di ba? So yun ang ibig sabihin nito. So, ayun, yung sinabi ko sa inyo na mahalin niyo yung sarili niyo. Mahalin niyo muna yung sarili niyo para makapagbigay din kayo ng pagmamahal sa iba. Kasi mahirap magbigay ng pagmamahal sa iba kung ikaw mismo hindi mo mahal ang sarili mo. And wag kayong masyadong wag niyong masyadong ano yung sarili niyo sa iba. Magtira kayo para sa sarili niyo. Mabuhay kayo para sa sarili niyo. Yun din ang ginagawa ng magulang ninyo, kaya nga kayo pinag-aaral. Kasi gusto nila na ano niyo yung sarili niyo. Na kahit na mawala na lahat sa inyo, alam niyo sa sarili na kaya niyong tumayo sa sarili niyong paa. So, ayun. May activity tayo. I-send ko mamayang hapon yung activity ninyo. And konti lang yung activity, 2 question lang siya. And then, magdasal na tayo before we end our discussion. I hope marami kayong natutunan sa akin at realization dahil more on ganito talaga ang philosophy. So, I hope may natutunan kayo, 1 or 2 sa akin. So, yung nag-pray kanina, Miss Faith, can you lead the ending prayer? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord Jesus, thank you for all the blessings that you have given me, which I may use for your greater honor and glory. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Okay, thank you, Miss Faith. And yung discussion natin today, i-upload ko siya later. So, probably bukas, makikita nyo na siya. So, i-upload ko din yung kahapon. Di ko pa siya natapos i-upload eh. So expect nyo na yung sa inyo is bukas ng umaga or mamayang gabi. So, ipopost ko na lang siya. Sasabihan ko din kayo. So, ingat kayo. Have a nice day. Kain na rin kayo. Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po.